Praise God. Maraming salamat po at nakakatuwang isipin po na kumikilos po talaga ang Panginoon sa bawat isa sa atin na totoo po siya at buhay sa bawat isa sa atin. Salamat po sa mga nagpasalamat at mga nagpatotoo. So yun, ang series po natin is sa James pa rin. Yan. Ito yung ating tatalakayin. Pero tingnan natin na nakakatuwa no, na isang paalala sa atin na through the April na tinatakin natin is ito yung sinasabi natin assessment na hindi dahil gusto natin makita sa iba, kapatiran, kundi dahil mauna tayo na makita. At itong sinisiris natin ng Book of James ay pinakita kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo makitungo sa kapwa, at makita din kung saan na ba tayo sa takbuhin ng buhay na meron tayo. So dito, titingnan natin ano ba yung heavenly wisdom at earthly wisdom. Siguro, titingnan nyo, medyo matalino o matalinhaga ang mga datingan na ito. Kasi actually, ako rin po talaga, yung nakita ko yung schedule ko at ako po, heavenly wisdom at earthly. Parang nakita ko agad na kailangan medyo aral o medyo may dating yung dito. Pero hindi ko narinig ako ng Panginoon. Sabi niya, it's not about dating that the knowledge you have. Sabi niya, ang gusto ipakita ng Panginoon is the process that you need to gain wisdom. So tingnan natin bakit, ano ba yung wisdom? Siguro dito, sabi niya, makikita nyo dyan, English pero tatagalogin ko. Sabi niya dito, ang karunungan ay kalidad ng pagkakaroon ng malalim na pangunawa at kaalaman na natamo sa pamamagitan ng karanasan. Sabi niya, karanasan, pagninilay at tamang paghusga o yung fair judgment. Kaya kung tatalakayan ulit yung mga pinag-usapan natin ng James, hindi ito dapat makita na dapat si kapatid ito, kundi makita muna sa atin. Sabi dito kasi yung pagninilay ay kinusidira dyan. Yung pangalawa naman, kinapapalooban nito ang kakayahang gumawa ng mga desisyong may sapat na kaalaman. Isa alang-alang ang pagmatagalang kahinatnan ng aksyon o yung hindi lang yung mabilis ang resulta, kundi yung matagal pang resulta. At mag-navigate sa mga komplikadong sitwasyon na may pag-iingat. Ibig sabihin, yung awareness, yung pag-iingat na kailangan maunawaan ng isang tao. Yung pangatlo naman, ang karunungan ay kadalasang lumalampas sa intelektual na kaalaman, sumasaklaw sa emosyonal na katalinuhan at isang malalim na kamalayan sa isang komplikadong buhay. Kaya nga po, ang sinabi ng Panginoon sa atin na hindi magiging, pag ikaw ay naging Kristiyano, ay hindi magiging easy ang buhay mo. Sabi dito, sunod natin, ito ay pinahahalagahan para sa kakayahan nitong gabayan ang mga individual sa ethical na pagpili, pagyamanin ang pakikiramay o yung pagkakaroon niya ng kanene. Sabi niya dyan, foster compassion at pag-ambag sa personal at panlipunang kagalingan. Yung huli, sabi niya, ang paglinang ng karunungan o cultivating wisdom ay nagsasangkot sa patuloy na proseso ng pag-aaral o growing, pagmumuni-muni sa sarili at pagsasama-sama ng kaalaman sa praktikal na pamumuhay. So, titingnan natin na throughout the series ng James ay kita niyo po na hindi ito tumutukoy kung congregation ay kung sino yung tama, kundi ano yung tingin mo o assessment mo. Kasi nakakatawang isipin na nabanggit ka kanina na nagkaroon yung mga naging next gen leaders na doon ay meron kaming ginawang assessment sa bawat isa. Pero nakita ko rin na mahirap pala mag-assessment pag hindi mo kilala. Mahirap makita yung dapat mong itama sa kanya pag wala kayong two-way na relationship. Kaya mahalaga na magkaroon ka ng relationship sa yung connection. Kumbaga. Kasi minsan magpupol na dyan. Kasi binanggit niya dito yung tamang paghusga. Kasi minsan hindi yung fine judgment na nangyayari. So, isa mahalaga yun at nakakatawang isipin na kailangan namin gawin. At pag ikaw ay kakaroon ng assessment sa buhay, makikita mo kung saan ka malakas o dapat ito pang ipagpatuloy. Kaya nga naaalala ko ng bata ako, kasi yung lumabas ko sa akin, yung nag-assessment kami, kasing labas din doon sa bata, kasi ang lagi sinasabi doon sa akin, sa card yun, alam ko sa mga nanay, nagbabasa yung mga nanay. Kasi sa likod ng card, may sinasabi doon na yung teacher na kailangan gawin ng nanay para matulungan yung anak. Halimbawa siya, ang assessment ng isang teacher ay mahina siya sa Pilipino, sasabihin ng teacher ay kailangan siyang pagpuhusan o bigyan ng atensyon ang larangan ng
wikang Pilipino, parang gano'n. Sa akin kasi, ang lagi lumalabas po doon, makinahog lagi sa klase sa tuwi-tuwi na. Yun yung lagi lumalabas po sa akin. Kaya, nakita ko yung assessment sa akin doon na, kung kailangan pala maging maki-join sa kanila. Kasi nakakatong isipin na, gano'n pa rin talaga yung lumalabas sa akin na madaalam yung mag-communicate sa yun. Sa nakakatong isipin na, ang Lord talaga, binibigyan kayo ng oportunidad. So dito, tignan natin, ano ba yung sinasabi ng Bible? Sa Old Testament po, ini-encourage tayo to seek after wisdom. Sabi po sa Proverbs 3, ang sabi po dyan, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. Verse 14, for she is more profitable than silver, and yet better return than gold. O yung pagpapalitan. She is more precious than rubies. Nothing desire can compare with her. Long life is in her right hand, and her left hand are riches and honor. So makikita niyo po dito na ang mahalaga pala ang kaalaman o ang wisdom. So pangalawang sinabi niya, the beginning of the wisdom is to get wisdom. Through it calls you have, get understanding. Sa Proverbs 4:7 po to. Verse 8, cherish her and she will exhort you. Embrace her and she will honor you. She will give you a garland to grace your head and present to your glorious crown. Ito po, alam niyo po, pag sinabi po kasing seek, tumutukoy po ito sa value. Yung value. Kaya kami kasabihan tayo, malalaman mo lang ang kahalagahan ng isang bagay pag nawala na. Kaya pag sinabi niyo pong seek wisdom, kailangan makunawaan natin yung value ng wisdom. Kagaya po ng prayer. Pag hindi mo alam yung value ng prayer, kaya hindi mo ito hanapin. Kakapatiran, ang yung value ng pagkakapatiran, hindi mo rin ito, kung hindi mo alam yung value ng pagkakapatiran, hindi mo rin siya hahanapin. Kasi minsan, kadalasan ang nangyayari, okay na ako, alis na ako. Parang gano'n. Ano nangyayari? So, you have to seek it. Kailangan resources mo. Paano ko sisik nyo lagi? Pag sinabi mong seek, hanapin mo yung halaga ng isang bagay. Kasi mas mahirap paghanap pag hindi mo alam yung halaga. Yan po, unahan. Pangalawa naman, sa New Testament, sabi dito, we exhorted to walk with wisdom. Sabi sa Ephesians 5, o lumakat tayo sa wisdom. Sabi sa Ephesians 5:15-17, be careful then how you live. Not unwise, but wise. Verse 16, make the most of the opportunity because of the days are evil. Verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will. So, kung titiyan niyo po, bakit kaya tayo tinuturuan nito? Meron tayong pangalawa, sabi naman sa James, chapter 3, verse 13-18, we learn that there is more than one kind. Nakusog ako. And then, yun. So, eto na, pag sinabi niyo pong walk, yung mag-walk po kayo sa, ang kaparehas po nitong example ay, halimbawa po ay kayo po ay naging isang turista, nagbakasyon sa isang lugar, at dahil sa sobrang pagsiselfie nyo, ganito po yan, pag you walk, magsiselfie kayo, and then, hindi nyo malaya na nakapunta kayo sa isang lugar at meron dong nakalagay na warning. Tagalogin ko na lang. Sabi dito, ang warning na nakalagay doon ay, dati itong lugar ng digmaan. May mga bomba na hindi sumabog o may mga landmine na hindi pa nagtitrigger o hindi pa napumuputok. Ngayon, nasa kalagitnaan ka na, kaya pag sinabi niyo kung paano ka pong maglalakad nun? Siyempre, medyo aware ka na, kasi yung una, nagsiselfie ka eh. Yung hindi mo na namamalayan, kasi nakita mo yung silence, medyo ingat ka na. So, pagdating ko sa, pag yung sinabing walk, pag sinasabi kong walk, medyo kailangan mong ingatan. Kasi minsan, ang nagiging dating, nakakasakit o magiging costly sa'yo, una sa'yo, and then sa mga taong nakapaligid sa'yo. At ang damage nito ay magiging isang devastated o destruction tungo sa'yo. So ito, ang ating tatalakayin sa chapter 3 o yung ating text. Sabi dito, James 3, chapter 3, verses 13-18. Sabi dito, who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Verse 14, but if you harbor bitter envy
and selfish ambition in your heart. Do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, and demonic. 16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace, loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Verse 18, peacemakers show how, or sow in peace, reap a harvest in righteousness. Sa Tagalog, sabi ko po, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapagkumbabaan at karunungan. Kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyan ipagmalaki at huwag niyo ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Verse 16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namungunga ng mabuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Last verse, namungunga ng katuwiran, ang binhing ng kapayapaan itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa salita mo na ikaw, Diyos, ang siyang makita sa bawat sa amin. At isang kapatunayan po, Panginoon, na ang aming karunungan ay walang maihahambing sa karunungan na meron ka. Salamat po, Diyos, as we declare great things. Gamitin po po ang iyong lingkod bilang maging gawin ng pagpapala at pangunawa. At maroon po kami, Panginoon, ng kakakilaang bumula, Panginoon, sa iyo. Kayo po ang lahat ng papuri. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, titignan natin heavenly wisdom and earthly wisdom. So, gusto natin makita ang kanilang differences in their origin and their nature and fruits. Yun yung kailangan po natin maunawaan yun. Ano ba yung pagkakaiba nila? Sa origin, yung kanilang pinagmulan, ano ang kanilang natural at ang kanilang mga bunga. Una po ang kanilang origin. Sabi dito, earthly wisdom is not from above. Sa verse 15 po yan. Sabi niya dito, it's earthly. Sa punto niya is worldly. Wisdom comes from, wisdom is not according to the world's standard, but wisdom is foolishness to God. Tingnan po natin yung verse. Sabi po niya sa verse, 1 Corinthians chapter 1, verse 20. Sabi niya dito, where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? God has not made foolish the wisdom of the world. So, Tagalog, unang Korinto, ang kabanata 1, talatang 12. Sabi ito, ano ngayon ang kahubuluhan ng karunungan, ang marunong ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debetista, sa kapanahunan ito, ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng salibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Kaya nga po sa tinatyan natin na kanina, alam niyo po ba yung katalika kanina? Sabi niya, who can grasp? Sulat po sila doon? Your infinite wisdom. So, titingnan natin ang pangunawa na meron tayo ay hindi magiging basihan natin kung gaano natin kakilala ba yun. Kaya titingnan natin na dapat talaga sila yung magpakilala sa atin. Sabihan natin magpakilala natin mamaya. Pangalawa, it's sensual, appealing to the sense of emotion. Wisdom according to feels, right? But doesn't make it right. Ang tingin niya, tama, pero hindi naman talaga tama. Mamaya makita natin kung mali example. And then, pangatlo, it is demonic. The kind of wisdom possessed by the devil and his angels. A wisdom that often finds its origin in the influence of Satan. Tiyama natin yung kwento po ni Jesus Christ mula yung nag-ano po siya. He tempted. Sabi sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11, sabi niya, then Jesus had led the spirit into the wilderness to the temple of the devil, tempted by the devil. Verse 2, after fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Fine judgment po yan. Nag-fasting po siya ng 40 days and 40 nights. Tamang pong paghusga.
siya po ay naggutom. Hindi po dapat tayo magkaroon ng pag-aagawa doon. And then chapter 3, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread. And Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Tingnan niyo po, sinabi po dito, it's essential. Wisdom according to Fitz right, that does not make it right. Kung po yung pangalawa natin sinabi na nila punto. Tama naman na siya ay nagbuto. At kung tignan nyo to na kapahayagan, kung gusto nyo makita ang kapangyarihan ng Panginoon, gagawin mo to, parang i-declare mo to na, sige, para patunayan ko na ang Diyos ay totoo, gagawin ko to. Pero tingnan niyo po dito kasi sabi ko, it's a demonic. What kind of business possessed by the devil and this angel? Kasi bakit dito? Sabi ni Jesus, a man shall not live on bread alone, but on the word that on every word that comes from the mouth of God. Kaya kung titignan niyo po na ang hindi ito ba feeling ko tama ako, feeling ko. But kailangan makunawaan natin na ito ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Diyos. Kaya hindi dapat pagdating sa Kristiyano, feeling ko tama yung ginawa ko. Kaya dapat hindi ganon. Hindi ganon na maging basyan ng pagkakaroon ng pangunawa. Pangalawa naman, sabi niya dito, and they were to keep in the holy city. Tandaan niyo po, holy city. And he said him, stand on it, the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it's written, He will command His angel concerning you, and they will lift you up in their hands, so that will not strike your foot against the stone. Kung titignan niyo po, yung una po is sabi doon, wordly is not according to the word standard. Alam niyo po, kung titignan niyo to, sa basis po ng tao, critical thinking po, tapos suicidal po ang dali niya. At kung titignan niyo po, yung word standard po ay malaki pong crucial na dapat hindi mo naunawaan yung standard ng mundo at hindi mo nakita. Kaya nga po ang dating na po marami doon, totoo naman ang totoo po ang stress. Pero bakit ang bigat? Kasi pa-spacing na po talaga ang mundo ngayon. At kung yung standard mo ay nakabase sa mundo, at sa edad mo ngayon, wala ka pang, sabi niya, wala ka pang na-invest o yung kadalasan sinasabi ngayon, ano na yung naging dating, ano yung kakapuntahan ko. Ang natin po yan is suicide. Pero sabi po, nasagot po niya ng Panginoon, sabi niya dito. Jesus said, it's written, do not put the Lord your God to the test. Sabi niya dito. Again, the devil, do not put the Lord on the test. Siguro yung tingin niyo, bakit kaya ganun? Kasi po, ang buhay po natin ay kaloob ng Panginoon. Siya lang po ang dapat kumuha at siya lang po ang may karapatan na kunin to sa atin at wala tayong karapatan doon. Kaya kung tignan niyo po na kung ikaw sa senaryo ng buhay mo, kasi dito sa akin, yung pangalawa po sa earthly, but this wisdom is foolishness to God. Kaya kung pangunawa mo, kasarili mo na, Lord, hindi ako karapat dapat. Tingnan mo muna kung ano yung tingin ng Panginoon sa iyo. Mamaya tingnan natin ano yung tingin ng Panginoon sa atin. So yun, it's earthly, sensual, and demonic. Tingnan naman natin yung heavenly wisdom. Sabi dito, it comes from God. Sa James, chapter 1, verse 17, sabi natin, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father, heavenly lights, does not change His shifting shadow. So sa Tagalog, sabi niya dito, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama ang nalulikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Hindi unchanging siya. May kinakita niya, dahil nga dito sa verse, tingnan natin ibang verses, sabi niya, it comes via prayer. Sa panalangin po, bakit po? Sabi nito, if you lack wisdom, sa chapter 1 pa rin, verses 5 to 8, you should ask God. You should, who give generously to all without finding fault. And it will be given to you. Kaya tingin niyo po, it gives generously to without finding fault. Kaya kung titingnan mo yung sarili mo na mahina, at tingnan mo yung sarili mo na walang kakayahan, yung nakahanap ka na ng kamalian. Number 6, but when you ask, you must believe and not doubt. Because
The one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such as person is double-minded and unstable in their view. Sa Tagalog, kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunubad. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang pag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy sa hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang sinuman, tumanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So, meron pong kwento sa Bible, medyo mahaba po, so samahan niyo ako, natin ang taong to na isa sa mga karakter na nakakatuwang isipin sa Bible ko, nakikita niyo po siya kung gaano siya katalino. Sabi, sa Daniel chapter 6, verses 1 to 28. Sabi niya dito, verse 1, si Haring Dario ay pumili ng 100, ngayon po 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Marami po 100, magkano yan? 120 pinuno, 120 po, tama po na 120. Pumili rin siya ng 3 mamamahala. So, divide niyo po yung 120 sa 3. Ilan po? 40. So, ito sabi niya. Rehiyon isa rito si Daniel. Si Daniel ay naging pangunahin sa 3 tagapamahala ng mga pinuno. Number 1 siya, pangunahin sa 3 tagapamahala. Ang hawak niya is 40, hawak din niya yung 3. So, makikita niyo po yun At ito po yung ating nila dahil sa pambihira niya, ano po sabi? Pambihira po niya, karunungan. So, makikita niyo po na si Daniel po ay hindi siya basta-basta. At meron sa kanila. Dahil dito inisip ng hari, kasi gawing tagapamahala sa buong kaharian. Tingnan niyo po yung meron ng vision sa kanya. Kaya ang dalawang kasama niya ang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang gandang balak ng hari sa kanya. Ngunit, ito pa, wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanya tungkulin. Kung babalikan niyo po yung sinabi ko isa, ano po yung karakter na isang kung tingin niyo po, it's pure. Wala po silang makita. Tingin niyo po, balikan po natin yung verse na meron tayo. Sa verse, chapter 3 ng James. Sabi dito, yung verse 17, sabi niya, but wisdom comes from heaven is first of all pure, then wisdom being considerate, submissive, full of mercy and good fruit. Ayan yung pag-iinyo pa, impartial and sincere. Kung tinayin niyo po, bunga po yan ng heavenly wisdom. Yung walang makitang mali sa'yo. Yung yung pagiging, nakita lang kasi nila yung yung pagiging tapat niya sa tungkulin. Yung po yung nakita nila. So, dito, balik sa istorya, kaya sinabi sa verse 6, nagkaisa sila humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario, kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng rehiyon at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mabuti po ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o walang manalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihulog sa kulungan ng mga leon. Tingnan po, verse 8, kaya mahal na hari, maglabas po kayo ng gayong kautosan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago, hindi mababawalang bisa. Verse 9, gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautosan, umuwi siya, lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Sa isang silid, sa itras ng kanyang tingnan mo natin dito, lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa Diyos. Tingnan niyo po yung verse. Sinabi po doon na submissive. Yung verse 18 po natin sa verse 18 ng James chapter 3. Sabi niyan, submissive, considerate, at peace loving. Kung tutusin niyo po kung nakita niyo po ang yung posisyon na meron si Daniel. May authority po siyang questionin yung dalawa.
Meron po siyang dahilan para tanungin, bakit nagkaroon ng ganitong batas? At pero nakita natin na siya ay peace loving. Bakit? Kasi po ay siya po ay nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. At considerate, submissive, at full of mercy. Mamaya, bakit natin bakit ganyan. So dito, may kita niyo po na sa verse 11 na nakakatuwa na sabi dito, bukas na bintana na nakaharap sa Jerusalem at 3 beses niya ginagawa ito sa maghapon. Matalino po bang gawin yun? Na nalaman mo ng meron ng batas na bawal manalangin. Pero hinayaan mong bukas yung bintana mo at 3 beses ka pang nanalangin. Alam niyo po, minsan sa naging mga dahilan ng di ko alam kung saan ko na narinig ito, pero sabi niya, pag nag-pray ka, dapat isang beses na kasi dapat parang kiniklaim mo na yung panalangin mo. Ganun dapat yung panalangin. Tapos dito may kinatay, 3 beses. In doubt ba siya? Si Daniel, in doubt ba si Daniel pag gano'n? Pero titignan po kasi yung sumunod na, dapat fine judgment tayo dito eh. Sama po, sa vista na, kailangan tama yung pag-gusto natin. Kasi tingnan niyo po, sa 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Sabihin po, it's a routine. At kung ikaw po ay, sa tingin mo, ang pagkain ng 3 beses, at naniniwala ka na ang pagkain ng 1 beses ka ay tama na kasi hindi ka na magugutom kasi kumain ka na, parang gano'n. Pero ang sabi niya, nakagawian mo na eh. Sabihin, hindi mo na maaalis to. At kung sinarado man niya yung bintana, sabihin, kasi actually po, kung titingnan niyo po yung verse 11, ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway na makita niya ng nalangin. Una pa lang po, bago pa po ilapat yung rule o yung law, binabantayan na po siya. Kaya magiging dahilan yun na, o dati, nakabukas yung bintana mo, kaya sinarado mo. Ibig sabihin, nananalangin ka. Kaya hindi po kahangalan ang dating ng kaya mong nakabukas yung ano. It's been nakagawian na ni Daniel na manalangin. Kasi kinukonsider niya is ang Panginoon ay tapat sa lahat ng pagkakataon. At 3 beses po siya nanalangin sa buong maghapon. At kung tatanungin niyo kung in doubt siya, hindi po. Kasi yun po ang nakagawian niya. Yun po yung need niya. Yun po yung doon siya nag-grow. Kasi kung iisipin niyo na, kasi 3 siya nanalangin, siguro hindi siya naniniwala na ililigtas siya ng Panginoon. Hindi po. Kasi po yun ay yung kanyang time with God. Alam niyo po, naging practice na po niya yun. At yun po yung pinapahalagaan niya. Kasi tingnan niyo po, hindi siya nabalisa. Kasi tingnan niyo po, kung titingnan niyo po ang naging reaksyon, kasi mahal na mahal po siya ng hari, naging verse 14, nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano na ililigtas si Daniel. Tingnan niyo po yung contradiction. Kung yung worldly understanding na meron ka, confront mo yung tao, at bakit kayo nagkaroon ng ganitong, at pabor pa, pwede kang umapila kasi pabor sa iyo yung hari. Ibig sabihin, best friend kayo, kung baga, meron kayong relationship. At pwede mong magiging dahilan yun na makupakuwalang bisa yung batas. Pero dito consider natin naman, ang galing ng Daniel. Hindi niya ginawa ng bagay na magiging issue, kundi ipinasa Diyos niya. Kasi kung titignan niyo po, minsan ang nagiging dahilan po ay tayo po mga Christian ay katulad din ng hari. Kung meron lang bumulong sa atin, imbalance na tayo. May mga bagay na tingin natin, hindi naging pabor. Nagiging balisa at maghapong nag-iisip. Tingnan niyo po yan ay nagkaroon ng pagkakaroon ng awit din yan. Lumapit ang mga ito at sinabi, alalahanin mo hari, ito pa may mga bulong pa. Yung dalawa, sabi niya dito sa verse 15, alalahanin ninyo, mahal na hari na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alimang kautusan na pinagtibay ng hari. Ay dito, dahil dito, inutos ng hari. Kaya kung makikita nyo yung sarili nyo na lagi kayong affected sa sinasabi ng tao, lagi kayong, hindi naman masama, pero kung doon na nakabase yung paano ka gagalaw, paano ka kikilos, mahihirapan kang mag-grow. Kung laging basyan mo kung ano sasabihin nila at lagi mong iisipin na siguro hindi ko magagawa kasi baka may masabi silang masama sa akin. Mahihirapan ka pong mag-grow. Kaya dito makita natin na
So dito, sa verse 3, dahil ito inutos ni Hari Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng fine judgment po ito. Nakita po nila, habang pag-uhusga, na siya ay nag-commit doon. May kita niyo po, wala pong bahid. Sabi dito, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mong pinaglilingkuran. Alam niyo po, in spite of na lahat ng binabato sa iyo, alam po, makikita po ng isang taong maniniwala sa iyo, yung ano yung meron ka. Kasi dito sinabi niya na naway iligtas ka ng Diyos ng buong mong katapatan mong pinaglilingkuran. Sabihin, ano man yung sabihin ng tao sa iyo, negative yan. Pero, sinasabi ng Panginoon na hindi kita iiwan, ipababayaan. Sabi dito, ang hari, ngunit sa verse 18, ngunit magdamag itong hindi nakatulog. Hindi siya nakatikim ng pagkain at ayaw rin niya paanin. Kita niyo po, minsan mga ganyang ang mga Christian, ganyan po. Pag nagkaroon ng problema, nagiging ganyan ang senaryo. Kinabukasan maaga nagbangon ng hari at nagmadaling pumunta sa kulungan ng leon. Verse 20, pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na lingkod. Di yung karakter yung describe ni Daniel. Tapat na lingkod ng buhay ng Diyos. Alam niyo po, isa sa mga dapat nagiging virtue, ng isang significance, eternal significance ng isang Kristiyano issue. Ano yung masasabi ng tao sa iyo? Ano yung nakikita nila sa iyo? Sabi kasi dito, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Ang sagot po nila, mabuhay ang hari. Ito po, referring po ito, hindi po niya sinasamba yung hari. Referring po doon sa question ng hari. Mabuhay ang hari na ito. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng leon at natikom ng mga anghel ay sinugos sa akin ng Diyos. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Tingnan niyo po pure. Tingnan niyo po, pure yan. At dito, kung titignan niyo mga verse, walang galos, kakatawan ni Daniel. Kaya kung titignan niyo po, ay contrary, makikita niyo po yung nature, punta tayo sa nature. Earthly wisdom is full of bitter envy. Alam niyo po yung naging karakter ng mga naging kasama niya ay puno po ng inggit. Pangalawa po, self-seeking igahan. Possessing self-seeking igahan. Yung pagkakaroon ng meron dapat nakikita yung sarili nila. And then, wisdom that exalt the virtues as quality as power, position, privilege, and prestige. Kung makikita niyo po yan, yan po yung naging karakter ng yung dalawang kasama ni Daniel. At ito po, meron pong sa number 4, it was kind of wisdom that prompted Satan and his angel to rebel against God. Kung kayo niyo po yung kwento na yun. And then yung disciple argue over who will be the greatest in the kingdom. Kung nabasa niyo po yung scenario na nag-aaway. Actually, magkapatid pa yun na nagkakaroon ng pagtalo-talo kung sino yung magiging greatest in the kingdom. So dito, kaya natin, heavenly wisdom. Sabi dito, yung una, it's pure. Kaya makikita niyo si David, wala akong nakita sa kanyang kasama. Kundi ang nakita ko sa kanya is yung pagiging totoo niya sa Panginoon. Sabi niya, above else, it is true God's will. Kaya hindi na hindi na kinonfront yung dalawa. Kasi alam na it's God's will. May gagawin ng Panginoon. Kaya ngayon sinabi na, pag tinanong ka, ang Diyos ba ay mabuti? Di yung piling kong Diyos ay mabuti. Kaya yung pananampalataya natin na may magandang plano ang Panginoon. Kaya pag sinabi pananampalataya, hindi mo nakikita. Mananampalataya ka lang. Alam mo na may plano ang Panginoon. Kasi alam mo, ang Panginoon ay mabuti. Pangalawa, nag-compromise truth for the sake of peace. Kasi pwede na po niya yun i-compromise na ito ang totoo. Ito ang totoong Diyos. Pero hindi niya po yung ginawa. Kasi alam niyo po na ang Diyos ay kikilos. And then it's a peaceable. Holding firm to the truth, it makes every effort to be at peace. Alam po yung kapayapaan na meron si David. Alam niyo po yung contrary ng hari na nababalsa, di makakain at di makatulog. Alam niyo po yung kaya nga po makikita niyo yung value ng pananalangin ni David. Nakit doon po makikita yung value na pinapahalaga ni David sa pananalangin. Na tatlong beses sa isang araw. At ang alam niya, ang pananalangin ang magiging sagot doon sa mga bagay na binabato sa kanya. Sa Romans chapter 12, verse 18, sabi dito,
it is possible as far as it depends on you. Live in peace with everyone. Sabi dito sa pangalawa, for example, seeking truth in an attitude of love. Kaya kung titignan niyo po, attitude of love po yun na kasi alam niyo po, si Daniel po ay self-slave. Kaya yung position na yun is privilege po yun. Kaya kung titignan niyo po yung kwento po niya, sinabi po ng dalawa doon na sa verse na tingnan niyo po, siya na po ay slave. Ang yung slave na sinasabi doon, si Daniel, yung hinusga po siya. Kasi tignan po yung kanyang identity. Sabi dito sa verse 8. Kaya mahal na hari, maglabas ay verse Verse 12, sabi dito, verse 12. Siya ay kanilang sinumbong sa hari at sinabi, hindi po ba pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin ng sa sinumang Diyos o tao, iban sa inyo, at inihari, tulungan niyo po ako, dito sa 11 yata. Okay na. Ay, verse 13, sabi yan. Mahal na hari si Daniel pa isa sa mga dinalang bihag. Verse 13. Bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses po manalangin araw-araw. Tingnan niyo po yung identity niya. Isa po siyang dinalang bihag mula sa Huda at ay lumabag sa inyong kautusan. Verse 13. Tingnan niyo po yun totoo po yun. Kaya hindi na po niya inilaban. Attitude of love po yun, na maunawaan niya na hindi ko to laban. Isa lang akong slave dito at kung maunawaan nyo na ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 4 verse 15, sabi, instead, speaking the truth in love, will grow become in every respect of mature body in Him, who is the head, that is Christ. Kaya kung tingnan niyo po na hindi naman po dapat nagiging arguable o nakikipag-away ka. Tingnan mo na ang plano ang Panginoon at makikita mo rin yung sitwasyon na meron ka. Pangatlo, gentle. Sa verse, sabi na, that is kind one's dealing with other. Not harsh, even when it's right, dealing with different. Makikita niyo po sa verse, sa 2 Timothy chapter 2, verse 24-25, the Lord's servant must not be quarrelsome, but be kind to everyone. Able to teach, not resentful, verse 25. Opponent must be gently instructed in hope that God will grant them repentance, leading them to knowledge of the truth. Kaya hinayaan ng Panginoon na mangyari. Kasi alam ni Daniel na kung makikipag-away siya o kung magkakaroon ng debate, hindi yung kalooban ng Panginoon. Sa Tagalog po, ang sabi dito, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siya maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalamat sa Kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakaroon ng pagsisisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Kaya titingnan niyo po yung last verse po niyan, ang kwento ni Daniel. Tingnan po natin yung last verse. Sa 27, tingnan natin. Siya ay sumaklolo at naligtas. Gumawa siya ng sa verse 6:26, tingnan natin yung verse 26. Iniutos ko, referring to Hari Dario, iniutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ng kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa leon at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Cyrus. Kung titignan niyo po, hindi na kailangan mukhang magdebate. Hindi mo na kailangan maging quarrelsome, sabi nga nila, sabi ng Bible. Kasi alam mo na ang Panginoon ay gagampan at ang battle ay belongs to Him. Kaya nga po, magandang maunawaan natin na
ang buhay Kristiyano is na talk about us tungkol sa Panginoon. Kaya magpursige tayo mga naman. Number 4, willing to yield. Not interested to the truth, but it matters of opinion. Sabi sa Romans chapter 14, verse 1. Accept one who boasts, faith is weak. Yung pananampalatayang mahina. Without quarreling, ulit naman yung quarreling over disputable matters. In matters of liberty. Kung tinayin niyo po maraming bagay ang gustong ipakita ng Panginoon na siya ay above sa karunungan na meron tayo. Kasi ang buhay ng tao po ay laging kung sino ang tama, hanapin kung sino ang mali. Kaya nung natin na assessment dapat natin lagi na ano ba yung pinapabago sa akin ng Panginoon? Ano ba yung dapat kong i-improve? Ano ba yung mga bagay dapat kong makita? Kasi alam niyo po, describe po tayo sa clay pot. Alam niyo po yung clay pot na tayo ay si Paul po nagsabi niya na tayo ay hinuhulpa ng Panginoon. Kaya huwag po kayong mahiya na sa buong patotoo na hindi po kailangan na medyo may kaalaman ka. Pero kailangan mo rin ng kaalaman na tumayo dito. So yun, kailangan understanding na tayo po ay sa clay pot na patuloy na hinuhubog ng Panginoon. At huwag niyo pong isipin na hanggang dito ka na lang, tapos ka na. Hindi po. Hinuhubog ka pa ng Panginoon sa maganda. Kaya sayang ang sinabi nga ni Paul na merong ginagamit para sa pagkain, meron namang ginagamit para doon sa mga bagay na pang mababang uri. At describe ni Paul na doon siya bilong sa ginagamit sa mga mababang uri, hindi siya doon sa mga ginagamit, yung ginagamit sa pagkain. Kaya hindi niyo po na lagi niyo pong isipin na dapat pagpatuloy kayo sa Panginoon ay may gagawin ng Panginoon. Number 5, sabi dito, full of mercy. Quick to forgive the offenses of others, be wisely understanding one's need for mercy. Sabi niya sa James chapter 2, verse 13, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Kaya nga po yung pangunawa ni David sa sitwasyon niya, alam niya may habag ang Panginoon. Number 6, producing good fruit. Notice that verse 13, there is say we are to show by our conduct, our true wisdom and understanding. Sabi, this wisdom takes one beyond being a hearer to doer. Kaya nga po, alam man yung natin narinig, kailangan natin gawin. Sa James chapter 1, verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Ayan po. See, understanding the faith without work is dead. Kaya kailangan po natin na i-cultivate yung sarili natin na kung nakita mo yung sarili mo na kailangan mong nananampalataya ka sa Panginoon at kailangan mong i-improve ang sarili mo, kailangan mong kumilos. Hindi lang ikaw ay nananampalataya na nagagawin ng Diyos, so kailangan mo rin kumilos. Sabi dito sa number 7, without partiality, showing no respect of person. Sabi nila, sa chapter 2 ng James, verses 1 to 4, hindi ko na po isa-isa inyo. Yan po yung mga natutunan natin, yung mga last meeting. Sinabi dyan, not show favoritism, yung meron kayong bisita na merong mamahaling may mga goal, at yung meron kayong bisita na mahina o merong kahirapan sa buhay, ay yung pagtrato. Yan po yung mga nakakita natin na yung mga naunang mga senaryo. Yung merong dishonor, yung sa mga mayaman o yung sa mga mahirap, paano sila bibigyan ng trato, tamang pagtrato. And then sa verse 8, love your neighbor as yourself. Yung favoritism, nabanggit po din po yun. At hindi ko na po elaborate yun. At kung muna nyo po, yan yung makikita nyo po na ang nais ng Panginoon ay maging pantay at maging tama ang assessment mo sa sarili mo para magkaroon ka ng tamang pagkampan at pagtingin din sa mga kapatiran. Ang 8 po, without hypocrisy. Hypocrisy. Ano tawag dito? Hypocrisy. Isipan mo na kayo. Kala ko tinulugan nyo na ako. Yun. Indicating that all of the above is an act of a show, but that is come from the heart, desire to please God, not the man. Kaya kung unawaan nyo po ang buhay ko ni David, nakakatuwa po yung kinanta natin na holy, holy, yung bridge ng Cadiz. Anong sabi ko doon? Kantahin nyo nga po yun. Ang kanina lang nakalimutan nyo. Pero, yun, di ba? Alam niyo po, pag sinabi po kasing holy, holy, hindi po ito parang banal, matatakot ka. Kasi pag hindi
dinaan mo po na walang gospel po yun, ganun po ang magiging reaction mo. Pero pag sinabi mo pong holy, holy, at pinadaan mo siya, o ginamitan mo siya ng gospel, it is wonderful. That God is wonderful. Kaya nga po, give me more. I want to know you more. Kaya nga po, pag tumakas ka sa Panginoon, kaya po nagbabasa ka, nagkaroon ka ng Bible sa pagbabasa ng Bible, sino po yung nakahanap dito ng love letter, ng RC? Ako lang. Napakaswerte ko. Ayun. Ayun, alam niyo po, pag naka-receive ka po ng love letter, alam niyo po, pag pinabasa niyo po yun, may inlag ka doon sa sumulat. Tama po ba? May inlag ka doon sa sumulat. Hindi yung sulat ang may inlag mo. Kaya nga po, ang Bible po, I describe po yan as a love letter. Kaya kailangan continue to read it, na mas lalo tayo mainda, hindi tayo lang magalit kasi mali yung kapatiran. Hindi yun, mali siya kapitan, sabi dito, mali siya eh. Hindi yun. Mas lalo tayo mainda sa Panginoon, kasi yun po yung love letter niya. Kaya nga po, pag sinabi holy, holy, it starts with me. Na I love you, it starts with me, not with you. Sabi ng Panginoon, it ends with me, not with you. Pero Lord, ano ba tayo? Makulit pa tayo? Lord, di mo ako kilala. I know you before the foundation of the earth is made. Ayan po yung pangako ng Panginoon, na hindi ka po niya pababayaan. Kung yun po, kung ibabasa niyo po yung kasiyahan ng puso niyo sa mga bagay, sabi ito, yung act at show, para lang sa show, ano yun po, wavering yung joy na meron ka. Kasi alam niyo po, kung nakadepende po yan sa mga tao at hindi nakadepende, hindi mo nakita yung work mo na ikaw ay mahal ng Diyos. Kasi alam niyo po, ang pagmamahal ng Diyos hindi po yan 77%, 88%, 99%, kundi 100% po yan. Kaya nga po, ang pagmamahal ng Panginoon, sabi nga niya, if God is with us, who against us? Kaya kung maunawaan mo po yan, na ang Diyos mo, ang mundo ba? Sabi ng Panginoon, pinagtagumpayan ko na yan. Ang kamatayan ba? Nakumpare ko na yan. Kaya nga po ang may kita nyo, ang joy dapat na bumala doon is understanding the love of God. At energize po yung privilege na meron ka, and then yung energize yung that I work with God. Alam niyo po, yun po yung magiging key mo, na hindi magiging wavering yung mo. Lagi kang makikita mo na, Lord, I'm willing to be part of your kingdom. So yun, makikita natin, balik po tayo dito sa podcast of their fruit. And earthly wisdom is, number 1 po, causes confusion. Makikita niyo po yan, hindi mo alam kung ano mangyayari. Number 2, in every evil thing. Number 3, makes you wonder what kind of wisdom is behind them. Denominationalism is often manifested on some congregation meeting. Ito naman po, yung heavenly wisdom, ito po yung mga bunga na produce peace instead of confusion. Number 2 po, it's their fruit of righteousness instead of every thing. So, tingnan niyo po yun, assess niyo po yung sarili niyo na marami po kayong makikita sa buhay ng bawat sa atin na dapat na natin improve. At sama-sama po tayong makita at ma-assess po yun para patuloy po tayong lumago. So, bilang conclusion po, may mga katanungan po tayo dito. Number 1, certainly when we compare their origin, nature and fruit, the wisdom to be prepared is heavenly wisdom. Tama po ba? Kung yung nanaisip po natin, kaya heavenly wisdom. So wala naman pong may gusto ng earthly wisdom. Tama po, tama. Buhay pa, gising pa. Then, pangalawa, what kind of wisdom do we have? Those who have earthly wisdom boast of their, chapter verse 14, there's, sabi, while those who have heavenly wisdom show thereby their good conduct, done in meekness. Hindi lang good conduct ka, meron sunod yan, done in meekness. Ipagpakubabaan. Number 3, what kind of wisdom do we want? If earthly, there's no effort is necessary. Kung ano lang po yun, yun na po yun. Just do what the world tells you. Kung ano po siya sabi ng mundo. Kung ano ka, panghawakan mo yun. At kung gusto mo magtayo ng sa pang-CR, gawin po yun. At kakaroon po tayo ng, hindi po tayo kakaroon ng debate yan. Just do what feels right. Yung ano mo yung tama. Kung tingin mo, kung tama ka, kaya nga po, kung makikita niyo po yung sinabi ko na ako ng sinabi ko, nakakalungkot isipin na marami pong problema at kakaganon pa. Tingin natin na ano ba ang tama. Pero pangalapat ng heavenly, but mas diligent to seek such wisdom from God
to demonstrate such wisdom by our conduct. Number 4, what kind of wisdom do we have in regards to the gospel of Christ? Number 1, earthly wisdom makes no response to the gospel. Kung meron man, only it's convenient. Kung ano lang po yung tingin nilang, tama lang, okay na ako dito. Yung tingin nilang, hindi na ako mag-improve, tama na. Pero kung heavenly wisdom, receive the commands to the gospel joyfully and obedient. Meron meron pong joy. Ang hindi po dapat maging dahilan yun na wavering, yung pagkakaroon na. Kasi minsan po, ang tingin nila is privilege. Pero alam po, kung titingnan niyo po yung driver's license, kung titingnan niyo po yung driver's license, lahat po, ang tawag po nila doon is privilege. Pero, may corresponds po yun na dapat maging ano ka? Responsable. Tama. Yan. Privilege. Hindi mo dapat tingnan siya as a privilege. Dapat maging responsable ka rin din. Na ikaw ay maging tapat na, kung titignan mo na siya, wala ka na, okay na ako dito. Diligtas ako ng Panginoon. So yun, it reminds ko sa joyfully and obedient. So, gusto niyo pong makita yun sa Mark chapter 16, verses 15 to 16, at yung Acts 2, chapter 28. Yan po yung mga bagay na gusto mong makita pa yun. Kaya kung makita niyo po, kung aalamin niyo po, saan na po pa kayo, at makita niyo na una-una ay ang Panginoon po ay tapat sa kanyang sinasabi at may tamang karunungan ang kailangan natin. So, bago po matapos, ang question po natin is, how you demonstrate heavenly wisdom? So, yan po yung katanungan natin na saan natin maunawaan na ano ang dapat natin maunawaan sa buhay na meron tayo. Alam po natin na ang Panginoon ay tapat sa lahat ng pagkakataon at hindi po siya marami. So, let's be honest with God kung ano dapat natin matutunan pa at dapat natin palaguin pa so that we stand before Him na alam natin na ang Diyos ay tapat sa buong pagkakataon. Sabi manalangin, Panginoon, salamat sa mga bagay na kayo po ang siyang nagbibigay ng katugunan at katapatan, Panginoon, na kung meron man kaming mga bagay na hindi namin nagagampanan ng maayos o yung mga bagay na tingin namin na nakakahadlang at tumutuon sa pagmamahal mo na naging dahilan upang kami ay maging tapat sa pagkakaroon ng Diyos na meron kami. Lord, turuan mo kami na maging isang dahilan namin upang kami ay maglingkod ay yung pagmamahal na ibinigay mo, Panginoon, sa amin. At tapat ka, Panginoon, 100% sa buhay ng bawat sa amin at patuloy namin ititiklara ito. At we understand that the thing that we have is you, na hindi kami dapat magpa-apekto sa mundo at maunawaan namin na tapat kayo sa lahat ng pagkakataon. So yun po ang lahat ng papagpasalamat sa pangalan ng Jesus ng Pagpalitas. Amen at amen.